Hello guys! Welcome back to my channel! Another great video po! Best Beginner's Guide sa Stock Investing. Kasama na rin po. Kahit experience na kayo, kailangan mapanood nyo po ito. Stay tuned! Welcome back! Ayan, Best Beginner's Guide to Stock Investing para po sa ating mga viewers po no, na bago-baguhan pa lang po sa stock market, sa stock investing. Hindi po tungkol sa akin ang pagkukwentuhan po natin ngayon. Dalawang channel po sana ang gusto ko pong i-topic, no? Kasi magkaparehas po itong si The Moneywise Engineer at si Investing PH po, no? Pero mas magfo-focus po ako kay Investing PH po ngayon. May similarities po sila, no? Pero mas leaning towards Investing PH po ko kasi stocks po ang pinag-uusapan po natin, no? Ate po kaibigan po, napakagaling din po si Moneywise Engineer po, no? Kaya hindi po masyadong naglilin sa kanya kasi mas marami po siyang tinuturo kahit outside the stock to, no? Pero sa episode po natin ngayon, stocks ang pag-uusapan natin, Investing PH, no? So guys, pag pinanonood po ninyo, no, nire-recommend ko po sa mga beginner na investor po, i-follow nyo po ang Investing PH. Kasi po bakit? Nakikinig po ako sa kanya at sa mga pagkakataon na nakinig po ako sa kanya, you have to read between the lines. May mga repeated messages po siya sa mga viewers at dapat very keen po kayo kung ano yung sinasabi nila sa inyo. Number one po talaga na napansin ko po, yung mahigpit na pagsunod niya po sa checklist. Kasi guys, no, when he reviews stocks po, no, he goes over the same items, no, the same things, no, na kino-cover po niya sa kanyang analysis at sinasabi niya kung bakit importante na titingnan mo ang bawat bagay po na ito kasi po ang investing po ay discipline po siya, hindi po siya bara-bara. Dapat po disiplinado po tayo. Ano ibig sabihin ng disiplinado? No? Hindi po yung nakaano kayo, forward march. Hindi po ganon, no? Ibig pong sabihin, magde-define ka na yung formula, magde-define ka ng iyong criteria, magde-define ka ng checklist mo before ka mag-invest. Kailangan meron ka talagang susundan na pattern. At kapag na-identify mo na kung ano yung pattern na susundan mo, sundan mo siya religiously at hindi mo siya i-violate. Ganon po. Investing is a discipline. Hindi po pwedeng bato-bato sa buwan kung ano lang ang narinig mo. Ano yung nabasa mo sa forum. Hindi po pwedeng ganon. Wag pong ganon yun. Napanood mo lang sa ganyan. Napanood mo lang sa ganon. Ni-invest ka na. Hindi po. Disiplina po. No? Number 2, no, madalas po talagang kino-cover po niya. Dapat ang isang stock may magandang future prospect at meron pong moat. Okay, i-discuss ko po ito, no? Dapat po talaga, pag nag-invest po tayo, maganda po ang prospect. Lalago ang nakikita natin, lalago po yung stocks and everything. Lalago ang revenue, lalago ang income and everything. Cash flow, ganyan, no? So, nire-review po niya mabuti ang fundamentals po, no, na isang company para masupport po talaga ang thesis na maganda ang fundamentals at maganda ang prospect ng stock na bibilhin, no? Pero guys, wala pong kwenta ang growth. Wala pong kwenta ang potential kung along the way sa journey ng pagnenegosyo ng stock po na yan ay meron pong magdi-disrupt sa negosyo at kukunin ang lahat ng customer. Pwede pong mangyari po yan at maraming beses na po nangyari yan na kukunin ang customer mo ng ibang kumpanya. Kasi po ang negosyo po, gera po yan. Wala po ba kayong alam, napapansin? Hindi naman alam, sorry. Sorry sa term po, no? Wala po ba kayong napapansin? Ang mga CEO, anong inaaral nila libro? Sun Tzu, Art of War. Kasi nga po, gera ang negosyo. Gera.
businesses will come, new businesses, kahit competitor mo, they will come and they will take away your castle. And iiwanan ka na nakanganga at wala. Kaya po dapat merong moat. Ano po yung moat? Ayan po yung nakapalibot na tubig sa castle mo para hindi ka basta-basta na-atake. Ibig pong sabihin, meron kang depensa sa competition. Para pong tindahan po yan no? Yung sari-sari store, no? Madalas po ganyan no? Mag-uumpisa yung sari-sari store, isa lang sa lugar ninyo. Mamaya kada 5 bahay may isang sari-sari store na wala nang kinikita po lahat. Kailangan may advantage po, no? Ganon. Minsan may isang sari-sari store talaga kahit ang dami magtayo ng sari-sari store, sa kanya bumibili lahat. Bakit? Meron siyang advantage na wala yung iba. Ganon. Pag nagtingin po tayo ng negosyo. Pero bago pa tayo tumuloy, supportahan niyo po ako sa aking Patreon page. Masusuportahan niyo po ang paggawa ko ng videos at paggawa ko ng free dividend investing tool. And of course, meron po ako mga exclusive videos para po sa aking mga members. At mag-join po kayo sa aking Facebook page. No? Bakit nyo kailangan mag-join sa aking Facebook page? Kasi hindi po ako marunong gumamit ng Facebook. Turuan nyo po. Alright! Number 3 po, financial health. Very, very critical na lagi pong tinitingnan ni Investing PH ang financial health kasi pwedeng mamatay ang company pag sobrang burden na po ang debt. At marami po siyang ratio na matututunan po ninyo sa kanyang mga videos. Kaya check out po ninyo ang kanyang mga discussion. Hindi ko na po ulitin. Tingnan niyo po sa kanyang channel. Number 4, valuation and margin of safety. Sa dulo po ito. No? Pagpadating na sa dulo, talagang dito nagkakatalo-talo. Valuation and margin of safety. Kasi po, value investing is the best po talaga. The best talaga. Ito po talaga ang basis ng lahat ng investing. No? You buy wonderful stock, pero guys, no, don't overpay. Hindi po pwedeng sobra ang bayad ninyo than what is the company is really worth. No? Kasi kahit po gaano kaganda ang isang company, pumapangit po yan pag nabili mo ng mahal. No? Halimbawa, Fortuner. Maganda po ang Fortuner. Maganda. Kaya kung sasabihin mo 10 milyon ang presyo ng Fortuner, wag na lang. Kasi hindi po siya worth it ng 10 milyon kahit napakaganda ng Fortuner. Ganon din po sa stock. Don't overpay. Don't overpay. Kaya kailangan po, meron po kayong mga iba't ibang valuation models. Depende syempre sa industry, no? Sa state, anong klaseng stock siya, no? So, may iba't iba kayong models para ma-value nyo po ang stock, no? So, check out nyo po yung mga discussion niya on how to value stock po, no? And dapat meron pong margin of safety. Hindi lang alam mo ang value ng isang company, merong margin of safety, no? Kasi halimbawa daw po, no, may tulay. Halimbawa itong tulay na to, no? Ayan, pwedeng tumawid ang tao. Kaya na ang sabi ng gumawa ng tulay, 100 kilograms lang ang tao na pwedeng tumawid dito. Otherwise, masisira at magigiba ang tulay. 99 kilos ka. Pasok ka naman sa 100 kilograms eh. Ang tanong, tatawid ka ba? Siyempre hindi, nakakatakot kasi ang liit ng allowance mo. Hindi ka tatawid. So, ang ibig pong sabihin ng margin of safety, allowance. Maglalagay ka po ng allowance. No? Halimbawa, ang kinalculate mo na intrinsic value ng isang stock ay 100 pesos per share, hindi mo siya babulhin sa 100 pesos o 99, 98, hindi ganon. Kailangan may margin of safety ka, halimbawa 30%. So, bibilin mo siya at 70 pesos or below. Bakit may ganyan pa? Bakit may margin of safety pa? Kasi nga nag-estimate ka, no, to the best of your knowledge. Pero guys, tayo po lahat, tao po tayo. Pwede po tayong magkamali. No? Pwede po may senaryo na hindi natin na-consider, mga pangyayari na hindi natin na-consider. No? So, kailangan po mabawasan ang estimate mo to account for errors or unforeseen circumstances sa target price mo. Kaya po niya ini-explain po na may margin of safety po kayo. And number 5, last na lang po ito, no, na napili ko po na i-highlight sa mga natutunan ko po sa kanya. Prioritize large cap stocks. Kung hindi po ako nagkakamali po, no, karamihan po ng portfolio na nasa large cap stocks. Correct me if I'm wrong, Investing PH. Kung mali po ako, I'm so sorry. I'm so sorry. Pero ang alam ko, large cap talaga. No? So for beginners po talaga, kahit ma-experience na po, it is better po talaga to focus
on large cap stocks, mas malalaking company po. Bakit? Bakit? Although mas mabagal po mag-grow ang malalaking company, pero hindi naman lahat. May mga malalaking company, mabilis pa rin mag-grow, no? Pero kasi pag malaki ang isang kumpanya, it's a big advantage po pagdating po sa negosyo. Kasi halimbawa, you get better prices, malaki ka eh. Mas malaki ka umorder, mas maganda ang presyo na nakuha mo sa supplier mo. Ano pa, kung nagkagirian talaga, no? Sa competition, mas malaki ang war chest mo. At marami pa pong advantages. For big companies, marami po talaga advantages. Lalo na pagdating sa competition. So, mas maganda po talaga, no? Kung nag-uumpisa tayo sa stocks, no? Kahit matagal na tayo nag-i-stocks, no? Dito muna tayo sa large cap stocks, no? Eh, Kuya John, bakit ikaw madalang ang large cap mo? Huwag niyo po kung gagayahin kasi kalbo po ako. Alright, joke lang po. Actually, may venture lang po kayo sa small and mid caps po talaga, no? Kapag sobrang comfortable po kayo. And of course, it will take time to invest in small and mid caps. Matagal po bago magkaroon ng comfort level po dyan, no? And it's fine po to just invest in large cap for a very long time. Kung hindi naman po ninyo ma-develop ang comfort level po ninyo sa small and mid caps. Pero when nag-uumpisa po, large cap po muna, no? And later on na lang, tsaka kayo mag-venture pa konti-konti. Nasa sa inyo na po. Pero for beginners po talaga, large cap po talaga, no? And sobra pang maraming matututunan po sa channel ni Investing PH, kaya supportahan niyo po siya. Namili lang po ako ng konti na gusto ko pong i-highlight, no? So please support niya po, no? Marami pa po kayo matututunan. I promise you that. At hanggang doon lang ang daldalan po natin ngayon. Basahin niyo na lang mga disclaimer. Like, subscribe, share, hit notification bell. Kwantuhan tayo sa baba. Happy investing, to God be the glory. God bless. Bye.